What's up mga kaisip? Magandang araw po sa inyong lahat. Muli, Mr. Vlog, ang vlogger ng mapaglarong isipan. Ayan mga kaisip. Update ko lang po kayo mga kaisip sa aking mga alagang Rhode Island Red Chicken. Ayan mga kaisip, ang ating Rhode Island Red Chicken. So siguro po mga kaisip, yung inahin nito o kaya yung tandang is crossbreed na kay iba na yung kulay ng balahibo nila. Ay mga kaisip, nagkasakit po ito ng bulutong. So ang ginawa natin is pinakain po natin ng paminta. So dahil marami po sila, bali 5 po yan sila na nagkabulutong, pang-anim yung doon, nasa labas pa. So, mahabang oras po kung susubuan natin sila ng isa-isa, kaya ang ginawa ko po, inalo ko po yung paminta doon sa kanilang pagkain. So, crack na paminta po ang nilagay ko. Kaya mga kaisip, dito po yan sila nakalagay mga kaisip dahil doon po sa labas, wala po tayong kulungan. So, itong kulungan ng kalapati, ito, binigay lang po ito sa akin ng kumpare ko. Itong ginamit kong kulungan sa kanila. Ayan, nandito po sila mga kaisip sa loob ng bahay. So, gusto ko po sana mga kaisip na itlogin to. O iwan lang yung mga babae, mag-iwan lang tayo ng isang lalaki. Kaso, wala po tayong mapaglag. Ayan, nasa loob lang sila ng bahay. Oh. So, dahil maliit lang po ang bahay natin, tapos kulog pa. So, umano yung dumi nila. Yung amoy ng dumi. Sumisingaw. Kaya, ayaw ko po sanang anuhin to mga kasip. Alisin to. Kaya lang wala po tayong magagawa dahil wala tayong, bukod sa wala tayong kulungan, wala po tayong mapaglagyan. Hindi naman pwede yan dito sa loob ng bahay. Yan mga kaisip. Wala rin po to mga kaisip, mga vitamins. Kaya madali lang silang kapitan ng sakit. Ayan, mahina po sila mga kaisip sa lamig. At saka sa sobrang init. Dahil yung nanay nito mga kaisip, sinubukan ko pong ikulong doon sa kulungan ng kalapati, sa pinagbreedingan ko ng kalapati. So, isang araw na init, pag-akyat ko po pagkahapon, nakadapa na po yung nanay nila. At nagbubuntong hininga na. Kaya dali-dali ko pong binaba dito sa baba, tapos tinapat ko sa electric pan. Bali, 2 araw po siya bago naka-recover. So, pagbaba ko, inano ko muna siya sa electric pan, tapos sabay binasa-basa ko po yung katawan niya kasi sobrang init ng katawan niya. Ayun po ang naging resulta noon is nabulag po siya. Nabuhay siya, kaya lang lumabo yung pagka-recover niya. Nabulag siya, nagkakapa-kapa lang siya pag kumakain. Ayun, hanggang sa paunti-unting bumalik yung paningin niya, pero hindi na po ganun kalinaw. Talagang naaninag lang niya siguro yung pagkain. So yung pag pinapakain ko sila dahil may kasama din siya, yung tandang natin tsaka yung isa pang babae, nakaano po siya, nakikiramdam siya kung saan yung tumutuka, doon po siya tumutuga din. Kung ganun po naging niya. So ito pa nga pala mga kaisip yung pinisa ng ating mga kalapati, Kasi nagsubok po tayo na magpa-incubate. So sa 10 itlog, sinabi ko na sa inyo yon, isa lang po yung napisa nasa labas. Yung kapatid nito mga kaisip po. Ito mga kaisip, Texas po yung nanay nito, tapos Rhode Island Red Chicken yung tatay. So lumaki po ang katawan niya. Sumubok po tayo mga kaisip na ipapisa natin sa kalapati dahil may kalapati po tayong alaga. So sabi nga ng kapitbahay ko, hindi daw mapipisa yon dahil hindi kayanin ng kalapati dahil malaki yung itlog nila. So nagsubok po tayo, so napisa naman po. So yun po yung ko po talaga na
magsubok kasi kakaiba po yun, kalapati, tapos manok, itlog ng manok. So yung iba po kasi mas madalas nilang ginagawa itlog ng manok, katulad nito hindi ito naglilimlim. So yung itlog nito ay pinalimliman din sa kapwa niya manok pero yung mga native. So meron namang itlog ng manok, palimliman din sa pato. So dahil ang itik po, hindi po yung naglilimlim, pato ang pinapalimlim. So sa atin po, kasi gusto ko po yung mga kakaibang bagay o anuman, paraan. So yun, pinalimliman natin sa kalapati. So maganda naman po ang resulta dahil nakapagpapisa po tayo. So ang kalapati po kasi mga kaisip, magandang palimlimin kasi hindi siya tulad ng manok na ang manok kapag naglilimlim, kapag umalis dun sa itlog na nililimliman, so walang kapalit hindi pumapalit yung lalaking manok. Pero sa kalapati po, palitan po sila pagka umalis yung babae sa paglilimlim, yung lalaki naman ang naglilimlim. Kaya maganda po yung resulta ng pagpisa. So yung iba po nitong, yung iba pong mga pinalimliman natin, so hindi rin po napisa dahil nagka-problema na po doon sa inahin natin. Medyo matanda na kaya siguro dinispat sa'yo ng farm dahil hindi na maganda yung ng itlog niya, quality ng itlog niya. So yan mga kaisip, ito maganda ito sa itlog lang, malaki yung itlog nila, masipag sila mga itlog, tsaka ang kasi nito, malakas silang kumain, hindi rin po sila namimili ng pagkain. Kaya lang kung karne po ang basihan natin dyan, lugi po kayo sa karne dahil manipis lang yung katawan nila. Hindi sila ganong tumataba. No? Hindi katulad ng ito, Texas yung nanay nito, tapos Rhode Island Red Chicken yung tatay. So, ang kapatid po nito, yung pina-incubate ko nasa labas, nangitlog na po, maliit po yung itlog. So, brown din, parang native lang. So, sa karne naman po nito, ito crossbreed na po to. Medyo maganda-ganda po siya kaysa naman sa talaga, hindi siya crossbreed. Dahil ito po, medyo malaman-laman yung katawan niya, tinan nyo naman po, malaki siyang malaking inahin. So siguro po ito yung iiwan natin, alagaan, kasi hindi po talaga ako pwedeng mabuhay ng walang alaga kasi sanay po ako sa pag-aalaga. So yan lang po yung parang libangan lang po natin yan. So pakita ko rin po sa inyo dun sa labas yung kapatid nito, pero hindi po sila magkasabay na kasi yung puti na may halong brown dito, yun po yung pina-incubate natin na isa lang ang pinisa. So ito po, kalapati po yung nagpisa nito. O pakita ko lang po sa inyo mga kaisip dun sa labas. Mga kaisip, dito po natin nilagay. Crossbreed na po yung yung inahin natin tsaka yung tandang kasi may puti pong lumabas mga kaisip. Ito yung last na pinisa ni Blue Bar. Tsaka ito yung kapatid nung tatlong nasa loob, nabansot siya dahil ito yung last na nagkasakit mga kaisip, pero okay na siya. Nakakakita na siya. Isang linggo ko po yung sinusubuan. Tinatagaan ko po talaga. So, ayun mga kaisip, nangitlog na yung natin dito. Ayun buti hindi kinain. Yan, ito po yung nangitlog mga kaisip. Ito po yung kapatid nung nasa loob. Ito po yung pinisa ng incubator. Ayan, may itlog siya mga kaisip. Yun maliit lang. So, kapatid niya to, ito. Ito yung pinakaunang papisa ko sa kalapati mga kaisip, yung tandang na to. Yan, Rhode Island Red Chicken yung tatay niyan, tapos yung nanay niyan ay yung nanay din po nitong puti. Pero hindi po yan sila sabay na pinisa kasi ito kalapati nagpisa nito, yung tandang. Mga kaisip, nag-itlog na po. Maliit lang. So yan ang sinabi ko po sa inyo mga kaisip, na kung itlog ang habulin nyo, mas maganda yung Rhode Island dahil malaki yung itlog.
So akyat po tayo ngayon mga kaisip sa taas sa ating rooftop garden. Saka sa kulungan ng kalapati, lilinis po tayo ng kulungan ng kalapati, yung dumi nila dahil sobrang kapal na po. Ito mga kaisip yung itlog na nakuha natin. Bali 3 na po yan mga kaisip. Ay 4. Nabasag po yung 2 dahil nakalusot dun sa sa kulungan dahil malaking butas yung steel matting. So natanggal po kasi doon yung kinabit kong screen na maliliit. So binalik ko po, ayan na hindi na nahuhulog yung itlog. Ayan mga kaisip, nandito na po tayo sa ating rooftop. And lilinisin po natin yung kulungan ng kalapati mga kaisip. Tingnan nyo ang kapal ng dumi ng kalapati. Yan. So dito mga kaisip, ayan, sumayad na sa sahig. So kailangan na po talagang linisin mga kaisip. Ilang buwan ko na itong hindi nalilinis. Sobrang busy. Ayan, oras po kasi napabayaan natin yan. Yan po yung magkukos ng sakit sa kanila na bulutong. Pag naapakan na nila yung dumi, tsaka yung amoy ng dumi nila. Yan, bukod pa po doon, naabot na yung steel matting na sahig ng dumi, ay lulusawin po yan ng dumi ng kalapati. Malakas po yung dumi ng kalapati mga kaisip, yung acid niya. So linisin muna natin mga kaisip. So ayan mga kaisip, kung makikita nyo po yung dumi ng kalapati, sa sobrang tagal na hindi ko nalinisan, para na siyang lupa. Ayan At yung yero mga kaisip, hindi po ito ganito kakalawang. Ayan na bulok na sa sobrang tapang ng tayo ng kalapati. So may yero po tayo mga kaisip doon, papalitan na lang po natin yan. At sa sobrang dami po ng dumi nila, umapaw na, umabot na doon sa sahig. So mga kaisip kaya sinasuggest ko doon sa yung gagawa ng ganitong kulungan baba ng mga siguro isang dangkal yung pagitan ng sahig tsaka pangsaw, para kung sakali mang katulad nitong mapabayaan nyo, madali po siyang hugutin, hindi siya sumayad doon sa steel matting na sahig. Kaya may ilalim mga kaisip, linisin din po natin yan dahil madadali yung bubunga natin yan. Ito po mga kaisip na sahig nito,
Baklas-baklas po yan mga kaisip. Baklasin natin yan mamaya para malinisan natin yung ilalim. So maganda po yung tiyempo po yung pag ano natin dahil walang nag-iitlog doon. Saka yung panahon po ngayon mga kaisip, malilim dahil may bagyo po na Gini. So kaninang umaga kaya po hindi po tayo nakapagtinda dahil umulan. So dami na may nagparonda mga kaisip po. Yun. Kaya tsimpo po yung pag ano natin mga kaisip. Linis, walang init. Kasi kung mainit, hindi po natin to malinisan mga kaisip. Grabing init po dito. So tuloy lang po tayo mga kaisip sa paglinis. Ayan mga kaisip, puno agad yung isang planggana. Oh. Ilang buwan ko itong hindi nalinisan. Kaya tingnan nyo yung tayo. Lupa na. Yung yero na pansalo natin sa dumi, kinain na ng kalawang. Kaisip po, naputol na. Yan o. Kaya hindi ko po talaga pinapakawalan itong mga kalapating mga kaisip dahil ayaw kong makapirwisyo ng bubungan ng aking kapitbahay para wala silang masabi. Yan mga kaisip, nilagay muna natin sila sa ano, scratch pin. Yan, malinis na po dito mga kaisip. So mga kaisip po, tinatanggal ko lang to. Hindi po ito nakapix. Nagya ko po talaga ito mga kaisip para pag naglinis ako, malinisan ko yung ilalim na yung sa ito sa bubungan. Kailangan ng kulungan. Yan. Kasi kung i-fix natin itong mga kaisip, hindi natin malinisan yung ilalim na yan. Ayun pumasok. Ayan o. Dito na po tayo sa loob. Ayan. Galin muna natin mga kaisip yung dumi. Ayan mga kaisip, nalinisan na po natin ang ilalim ng kulungan. May bubungan. So ganyan po ang style natin mga kaisip. Para malinisan yun, hindi natin pinix yung ano. So ito po yung dumi mga kaisip na nakuha natin sa ilalim. Ayan, kasama na po yung mga nahulog nung paghugot natin dun sa pansalo ng dumi nila. So malinis na po mga kaisip. Balik na natin yung steel matting na sahig. Para maibalik na po natin sila sa kulungan dahil uulan na po mga kaisip. Ano, ang kapal ng ulap. Ayan mga kaisip, naibalik na natin sila sa kulungan. So naisip ko mga kaisip na hindi ko na ibalik yung pansalo ng tayo dito sa ano, ay dumi dito. Dito ko na lang sana ilapag sa yero mismo para hindi na dubling linisan. Kaya lang mga kaisip, bagong panganak yung pusa ng mga anak ko, mano siya, agresibo na siya sa mga kalapati. Yun siya, nadukot niya yung namatayan tayo ng isang kalapati, dinukot niya doon sa kanto na naglimlim. Kaya delikado po tong mga bagong sisiw, ayan o. Mga bagong inakay, baka madukot po niya. Kaya ilagay po natin ulit dito yung pansalo. Yun, hindi niya yun hindi niya madukot yan. O maambo na po mga kaisip, magpaulan na lang po tayo para matapos natin to paglinis. Bubulol-bulol na ako Ayan mga kaisip, nalinisan na po natin yung ilalim. So lupo yung ulan, binasalan tayo. Ayan mga kaisip, sa wakas, natapos na rin po tayo maglinis ng kulungan. Nagkautal-utal ako sa vlog ko na to dahil kakamadali ko, baka ma-full storage na naman po ako. Ayan mga kaisip, maaliwalas na pong tingnan ng kanilang kulungan. Ayan kaisip, ang ganda ng
bulaklak ko rito. Yung naulaklak na po yung orchids. So ito mga kaisip, may tumubo rito, parang mais. Di ko po alam kung ano yan. So, nung nakita ko po yan mga kaisip, mayroon namang naglalaro sa isip ko. Yun, abangan nyo na lang po yan mga kaisip. Ayan mga kaisip. Dahil hapon na po mga kaisip, diretso na po natin silang pakainin. Yun, malinis na. Sa wakas, nalinisan ko din. So ito lang po talaga yung time na para malinisan. Binasa lang ako ng ulan, hindi naman tumuloy. So yun lang mga kaisip, maraming salamat po sa inyong panonood. Bye bye.